Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po sa sa ating lahat 'no, at, salamat sa Panginoon for giving us a time na muli po tayong magkasama-sama at mag-aral ng salita ng Panginoon, ayan. So, ano pa rin po tayo, do'n pa rin po tayo kay Nehemiah 'no, yung quality ni Nehemiah at, may ano lang ako, maiksi lang naman 'to, ah, kung ano yung ano nag-trigger kay Nehemiah. 'No, para lumabas sa kanya yung ano, extraordinary qualities of a leader. Actually, ang lahat ng ito nagmula sa isang balita. Kung titingnan natin at babalikan natin ang istorya 'no, hindi ko na i-de-detail kasi ilang beses na natin yung nabalik-balikan. Sa isang balita 'no, na ano na na-trigger si Nehemiah para lumabas sa kanya the best quality of leader. Sabi nga ng ibang mga commentaries, sabi ng ibang mga Bible scholars, ano nga daw extraordinary yung quality na ipinakita ni Nehemiah as a great leader, oh, as a great revivalist at great rebuilding, no, rebuilder, I mean, no. So dito, titunghayan natin kung ano ba talaga, no. Ano yung naging action, ano yung nag-trigger o ano yung nag-motivate kay Nehemiah para ano, para lumabas sa kanya yung the best quality ng leader, 'no. So kung babalikan natin ng kaunti 'no, sabi nga diyan sa Proverbs ano, Proverbs 29:18, sabi niya, "Where there is no vision, the people perish." 'No. So, ano yung nakita, ano yung nag-ano, ano yung nagbigay kay Nehemiah. Kung titingnan po natin at babalikan natin ng istorya, ano, ang devastation na nangyari o yung ruin na nangyari sa Jerusalem, sa ano, sa bagay na yan, it took ano na yan, 120 years na, 'no, after the wall were tore down by the Chaldean, 'no, sa Second Chronicles 36:19. Kung babalikan natin yung istorya, it took 120 years. 'No, kung titingnan natin, literally thousands of Jerusalem people nung nakita nila yung wall at nakita nila yung devastation na nangyari, but they done nothing. Hmm. Maybe sa kanila yung rebuilding of the wall seems, imposible, yung challenge na yan. Even yung city may kapasidad siya na gumilos at gumawa. May worker siya, may mga nanirahan. Alam naman natin ang kinuha ng mga Persians 'no, na captive, yung mga kapakinabangan nila sa kanilang country at iniwan nila yung malaking population din ng mga tao, ng mga Jew na nakatira sa rural area 'no. They were shepherds, they were farmers at iba pa. Makita natin yun dun sa binigay na synopsis ni Pastor ano 'no, ni Pastor William at ni Pastor Frankie, ayan. So hindi na natin babalikan yon. Ang gusto ko lang tingnan dito, leaders find purpose in the needs around them. No, ito 'yun, no, na-receive ni Nehemiah, narinig niya yung ano, yung problema. Narinig niya na ito yung naging problema, no. At mula dun, nakakita siya ng ano, nakita niya yung purpose. May nakita siya na layunin dun sa bagay na na-receive niyang balita. No, kaya nga leaders find purpose in the needs around them. No, sabi nga, where there is no vision, the people perish. So maraming tao ang nakakita noong bagay na yun. That hindi nag ano sa kanila ng vision, hindi sila wala silang nakita na pangitain patungkol sa broken wall, at torn down gates ng Jerusalem, no. So patuloy silang nag-perish. Pero si Nehemiah, nung nakita niya 'to, anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng kabigatan 'no. Ano yung burden na kanyang dinala 'no? Papaano niya ito dinala? Sabi dun sa mga pag-aaral natin, he wept, he mourned, he fasted and prayed. No, ito yung ginawa ni Nehemiah nung, narinig niya yung balita at nagkaroon siya ng kabigatan sa balita na yun.
so many people heard the news, so many people heard yung kalagayan ng mga nung kalagayan ng Jerusalem Mall, ng gates niya, ng mga tao, even ng mga tao doon. No, pero wala silang ginawa. Walang nangyari for 120 years. No. But when Nehemiah heard it, even yung brother nga niya wala masyadong nagawa eh. No. Pero yung kung narinig niya to, iba yung naging pananaw ni Nehemiah. At dinala niya yung bilang kabigatan niya. Kaya siya ay nag-wept, kaya siya nag-mourn, kaya siya nag-fasted. So sabi nga, when Nehemiah heard his brother's report that the walls of Jerusalem is in ruin, he was devastated. After weeping for days, he was compelled to pray. Makikita natin yan sa Nehemiah chapter 1, no? Verses 5 to 6 and 10 to 11. So, ano yung kakayanan ng burden? So, may balita. At mula sa balita, nakakita ng purpose si Nehemiah sa kanyang sarili. At dinala niya yun bilang kabigatan niya. At dinala niya sa panalangin. Ngayon, ano yung kakayanan ng burden na to para lumabas yung best quality of Nehemiah as leader? No? Kung titingnan natin, Nehemiah didn't discover his purpose until he was confronted with a problem. No? Si Nehemiah, hindi niya na-discover yung purpose until nung nakarinig siya ng masamang balita. Actually, yung balita narinig niya, hindi good news, bad news. But out of bad news, nagkaroon ng good news doon sa people of Jerusalem, to the city of Jerusalem. At alam naman natin, fast forward, na hindi lang yung building hindi lang yung gates, hindi lang yung walls ang na-built, even the people. Kung titingnan natin, no, kung babalikan natin yung synopsis na ginawa ni Pastor Frankie, is well at detailed na presentation yun. So makikita natin yung ginawa at nangyari sa tao, sa mga taong naroroon. No, mamaya meron akong ibibigay na bagay diyan, no, tungkol diyan. So yung kabigatan, no, yung kakayanan ng kabigatan ay nagbibigay sa atin para madiskubre natin yung layunin natin sa buhay bilang mga leaders, para lumabas sa atin yung best quality and skill ng ating pangunguna. So, dahil sa pangangailangan, dahil dun sa pangangailangan na problema, nagkaroon ng kabigatan sa atin, no, kay Nehemiah, dun sa ating istorya. That's the way it is, no? Sabi nga, that's the way it works for most godly leaders. Nagkakaroon muna ng kabigatan bago natin makita yung purpose natin doon sa bagay na ninanais na Panginoon na ating ma-achieve, na ating ma-resolve o ating mabigyan ng solusyon at lunas. Ang isang leader, hindi siya nag-move on o hindi siya tumitingin kung ano ang problema na makaka-captivate yung kanyang puso. The calling comes as a result of obediently seizing an opportunity that is close at hand. No, ibig sabihin, ang leader, nakikita niya yung problema at nakikita niya at nakakaranas siya ng kabigatan mula doon. Sabi ko nga, maraming mga problema tayong naririnig, maraming problema tayo o pangangailangan tayong narinig, pero iba yung may kabigatan ka sa problema na yon. Doon nahasa, doon lumalabas yung the best quality of our leadership, katulad ni Nehemiah. So ito yung kakayanan ng kabigatan sa atin na ilabas yung best quality of our leadership, yung the best skills na meron tayo na nangyari doon sa pagkakataon nung marinig ni Nehemiah ang balita patungkol sa ruin. So, particular po ako, mga kapatid, sa kabigatan, yung burden in the heart, ibig sabihin, sa any problem, any needs na ating nakikita o ating naririnig bilang balita. No? The burden precedes their vision for their leadership. Yung burden, yung nauuna, no?
bago magkaroon ng pangitain ng vision for the leadership. Hindi vision muna bago burden. Nagkakaroon muna ng kabigatan bago tayo magkaroon ng pangitain. Katulad ng Nehemiah, nagkaroon siya ng balita. No? So he consulted God. He prayed, he mourned, he fasted and prayed. He consulted God, and ang Diyos nagpakita sa kanya ng mga pangitain, mga bagay-bagay na gagawin niya para sa Jerusalem. At dahil doon, nagkaroon siya ng favor sa hari. When leaders experience a burden prior to receiving a vision, it has many positive effect. No? Pagka ganun ang nangyari, no, nagkaroon muna ng kabigatan bago maka-receive tayo ng vision, andun yung positive effect. And may tatlong positive effect ito. May tatlong positibong epekto ito sa buhay ni as a leader. Sabi niya, no, a burden purifies motives. Yung kabigatan, pinupurify niya o di ko maano sa Tagalog, ano, yung motibo natin, no? Dinadalisay niya yung motibo natin, no? Yung essence ng burden, isang desire na gawin natin ang isang bagay na magiging kapaki-pakinabang sa iba, no? So that's hindi ito self-seeking, ito self motivated na na bagay para gawin natin. Kundi yung burden, dinadalisay niya yung tunay na motibo natin na gagawin natin para sa bagay na ito, sa isang bagay na ito. When you kung titingnan natin, babalikan natin si Nehemiah, nung kinonsultan niya ang Panginoon, no, lumabas doon yung talagang compassion niya. Hindi lang doon sa ruin, kundi maging doon sa mga taong naroroon. So makikita natin dito na tinanggal niya yung kanyang pagiging makasarili, no? Comfort na siya doon, andun na yung comfort niya, no? Yung komportableng pamumuhay sa paglilingkod niya sa hari. Remember that he was a cupbearer. At ikaw man ang maging tagapagsilbi at tagapagbigay ng alak sa hari, malaking kalagayan na yan sa buhay. Malaking hayahay na yan. Ibig sabihin, malaking kaginhawahan na sa buhay. But hindi yan inilintana ni Nehemiah, but he chose to travel 100 miles, no, doon para i-rebuild ang Jerusalem walls and gates, no. So yung kabigatan, dinadalisay niya yung tunay at genuine na layunin natin sa bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. No, remember na hindi lamang yung problema sa pagtatayo ng wall, sa pagtatayo ng pagre-rebuild ng walls and gates ng Jerusalem, ang naging problema ni Nehemiah. Sabi nga, nagkukwentuhan kami ni Pastor Romy, problems after problems arise. Problems after problems arise. So dito ko ipo-point yung number 2. A burden cultivates persistence. Yung kabigatan natin, nagko-cultivate siya ng persistence, ng pagpapatuloy, ng pagtitiyaga. Dito natin makikita sa leadership na ipinakita ng Nehemiah, that leadership is difficult, mahirap, hindi siya madali to lead people, no, sa bagay na dapat gawin at isagawa, no. In the case of Nehemiah, yung rebuilding of walls and yung gates, no, yung burned gates nung wall na yan, nung bakod nila yan. Kung wala tayong persistence, maaari na magda-drop out na tayo, aayaw na tayo, no. Kung wala tayong tunay at dalisay na kabigatan sa bagay na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, parang ano na lang, parang magawa o hindi. Wala yung talagang
yung talagang intentional na pagpapatuloy natin, yung intended na pagpapatuloy natin na gawin at maisakatuparan yung bagay na pinagagawa ng Panginoon. Kaya nga, yung burden, yung kabigatan sa atin, nagko-cultivate siya ng ating persistency, ng ating pagtitiyaga na gawin ang isang bagay. So sa mga naranasan ni Nehemiah, hindi lamang siya sa ano, hindi lamang yung wall ang naging problema niya. Kung titingnan natin sa first section ng Book of Nehemiah sa chapter 1 to 7, napakarami niyang problema na naranasan diyan. Yung laziness nung taong naninirahan diyan. No, papaano niya kinultivate, papaano niya in-encourage to join him in rebuilding the wall. No, yung mockery, no, yung panlalait sa kanila, yung conspiracy, no, in chapter 3 verse 9. The threats of physical attack in chapter 4 verse 17. Napakaraming challenges, no, ang maaring maging hadlang kay Nehemiah para maisakatuparan niya yung pinagagawa sa kanya ng Panginoon. But his burden cultivates persistency on him. Yung tunay at dalisay na kabigatan, no, iyon ang nagtulak sa kanya, nag-cultivate sa kanya para magpatuloy at huwag mag-give up, no. Sa ating mga leader, ito yung mahirap minsan, no, 'di ba? Parang sa atin may kasabihan nga tayong Pilipino, 'di ba? Parang ano yan tawag diyan, yung sa umpisa lang magaling, sa umpisa lang masipag, sa umpisa lang pero wala ng pagpapatuloy pagka nakaranas na ng ano, ng mahigpit na sitwasyon, ayan, mahigpit na pagsubok, ayan. Medyo nag-iiba na tayo, nababawasan na yung ating persistency at kung minsan umaayaw na tayo. At naranasan natin 'yan bilang leader, amen. Naranasan natin 'yan. Especially sabihin ko na sa ginagawa nating, discipleship, program natin sa bawat churches natin 'no. Sabihin natin sa G12 encounter natin sa G12 na pamamaraan ng discipleship training 'no, na pag-aaral. So, yung hindi natin gagawin ito with burden para sa mga kaluluwa to be used by God. No, kung mawawala yung persistency natin na na dalhin natin yung burden na yan, no, para sa mga kapatid, para sa maisakatuparan yung plano at layunin at vision ng Diyos sa bawat mananampalataya ng Panginoon, sa bawat followers ni Lord, hindi tayo magpapatuloy. Kasi bakit? Mahirap yan. Leadership is difficult. No? Walang ano dyan, walang bed of roses sa leadership. That's why mahalaga na maano natin, ibig sabihin, yung kabigatan ba ng puso, yung kabigatan na hindi lamang basta problema yung nakita natin, hindi lang basta pangangailangan nakita natin, but out of those problems and needs, nagkaroon tayo ng kabigatan sa puso na magampanan, maisagawa yung nais ng Panginoon. Ito yung nangyari kay Nehemiah. Kaya lumabas yung best qualities of leadership sa kanya, no? Sabi nga, he's one of the greatest revivalists, no, rebuilders, reformers nung kanyang kapanahunan together with Ezra. Now, number 3, a burden cements conviction. Ayan. No, pinagtitibay ng kabigatan yung ating conviction, no, na gawin ang isang bagay. No, magampanan natin at isagawa, no. Hindi ito ano, maraming worthwhile activities na pwedeng gawin ang leader, no, na nagkokot ng kanyang atensyon. Pero hindi sinasabi o hindi nangangahulugan na ang pangangailangan na yan ay nagbibigay sa atin ng pagkatawag natin. A burden helps a leader know that he must take on a task. Ulitin ko po, a burden helps a leader know that he must take a task.
yung burden o yung kabigatan nakakatulong sa leader, sa tagapanguna para maunawaan niya at maintindihan niya na kinakailangan at nararapat niyang gawin ang isang task. In Nehemiah, no, he put his life on the line more than once to fulfill his vision to rebuild Jerusalem. At sabi ko nga, alam natin na hindi lang na-rebuild ang Jerusalem itself, kundi it rebuilds the people. It builds the Jewish people. No? So in these three things about burden, no, para maiskatuparan natin yung ninanais ng Panginoon sa atin, no, sa pinag-aaralan natin sa buhay ni Nehemiah, no, the report created the burden and the burden lead to the vision. Most people desire to have a vision first, but God doesn't often work that way in our lives. Clearly, the task of rebuilding Jerusalem wall stirred his heart, and acting on that burden revealed the purpose of his life. So ito yung nangyari kay Nehemiah. Sa report, sa balita, sa masamang balita na kanyang natanggap, no, nag-create sa kanya ng kabigatan. At ang kabigatan na yan ang nag-lead sa kanya sa isang pangitain, sa isang vision to rebuild Jerusalem, no. At sabi nga, yung maraming tao, no, desire the vision first. Pero ang Diyos sometimes hindi gano'n siya kumikilos at gumagawa sa kanyang mga tagapanguna at sa kanyang mga lingkod. So dito nakita natin when Nehemiah acting on that burden, it reveals the purpose of his life. Nakita niya yung purpose niya sa buhay niya. Sa atin bilang mga mananampalataya ng Panginoon, no, at bilang mga leaders, what need around you is drive your heart. Ano yung sa kapaligiran natin, ang nakikita natin na nag-i-stir up ng ating puso para mag-create ng burden, no, sa atin. Kung titingnan natin, sabi ko nga, itong pinag-aaral natin sa buhay ni Nehemiah, part lang to, no? 3 bagay, ulitin ko, na nakikreate ng burden sa atin bilang leader to create in us the best qualities of our skills and talent as a leader. Yung una, a burden purifies motives. Pangalawa, a burden cultivates persistence. And a burden cements conviction. So kung titingnan natin yung mga bagay na to, yung mga kabigatan na to kay Nehemiah, nagdala so sa Jewish people nung kanilang pagbabalik loob sa Panginoon. No? Sabi ko nga, hindi lang binuild ni Nehemiah, hindi lang, una, ang concern lang ni Nehemiah to rebuild the wall and the gates. But sa kanyang pagpunta ron, mas malalim pa na problema ang nakita niya sa mga tao. Ang mga tao o ang mga Jewish people, wala na silang kumbaga hindi niya nakitaan ng pag-asa, hindi niya nakitaan ng kasipagan, hindi nakitaan niya ng pakikipag-ugnayan sa kanya, no? Hindi nagbigay sa kanya ng mga threat sa buhay niya. Pero kung titingnan natin, no, yung bagay na nangyari at nagawa, no, ito yung nagdulot at nagbigay sa bayan ng Israel na bumalik sa Diyos, sa pagsamba sa Diyos. Itong sinasabi ko na to parang additional do sa pinag-aaralan po natin sa buhay ng Nehemiah. Ano yung naging ganap? Ano yung naging outcome? Dahil doon sa kabigatan naranasan ni Nehemiah as a leader. So ang vision niya to rebuild Jerusalem, walls, and gates. Pero pagpunta niya doon, problems after problems. At nakita natin yung proseso yung proseso na kung paano nire-resolve ni Nehemiah. He go again to mourning, to weeping,
di ba? Paulit-ulit, fasting to prayer. So that God leads him sa tama. So, kung titingnan natin, no, there were 3 returnees na nangyari. 3 returns na nangyari sa ano na to, sa bagay na to, no? At nakakamangha, nakakagulat sa ano, sa timetable ng Panginoon ang nangyari. Because dun sa 70th week prophecy ni Daniel, nag-commence ang timetable na yon when he rebuilt the city. So, kung titingnan po natin, nag-commence yung 70 weeks prophecy ni Daniel tung ma-rebuild yung city ng Jerusalem sa pangunguna ni Nehemiah. No? Sabi ko nga, there are 3 returnees na nangyari. Yung panahon ni Zerubbabel, he rebuilt the temple sa utos ni Cyrus the king. And after that, no, lumipas ang mga araw, ang mga panahon, sabi nga yan, it took 60 years, no? Yung si Ezra naman, nagbigay ng revival and proper teaching on temple worship. And then after 13 years, si Nehemiah came to work on the walls. So kung titingnan natin ang lahat ng ito, it took about 110 years to establish ang bayan ng Israel. Through Zerubbabel, building of the temple. Sundan nyo lang po ako, meron po akong i-ano dito, no? Na gusto kong makita rin natin. At yung pagbibigay ng revival ni Ezra in the proper teaching on temple worship at yung rebuilding of the wall ni through Nehemiah. Kung titingnan natin, si Zerubbabel established yung true spirit ni Lord through rebuilding the temple. No? Doon sa kanyang ginawa, no, nung inutos ng Panginoon kay Zerubbabel na rebuild the temple, kasi sa temple sa kanila, it symbolizes the presence of God, it symbolizes the blessing of God, it symbolizes the very essence of God in the midst of Israelites. Kasi nawala yun eh, nung na-conquer sila. No? And then, si Ezra naman, sa panahon ni Ezra, after 60 years later, nung pagka-rebuild ng temple, kasi iba-iba yung kanilang pamamaraan ng paghahandog sa temple, paggamit ng temple. Because nasanay sila doon sa ginagawa ng mga ng mga captors nila, no? So si Ezra nagbigay ng revival, bring about revival sa proper teaching on temple worship. Kumbaga titingnan po natin yung pinaka devotion ng tao, yung pagpili ng tao, yung understanding ng bayan ng Israel patungkol sa tunay na paghahandog sa Panginoon, ibinigay ni Ezra through sa teaching na ibinibigay niya, through the word ng God, through sa commandment ni Moses, no? At nangyari yun, nagkaroon ng revival sa mga taon, nadalas nila doon sa tunay na paghahandog sa Panginoon. Until dumating si Ezra, si Nehemiah. I mean, no, he is concerned about the physical things doon sa Jerusalem through that wall, no? So kung makikita po natin 'yan, no? Yung sinasabi kasi meron tong kinalaman yung ginawa ni Zerubbabel, ginawa ni Ezra, ginawa ni Nehemiah, may kinalaman po 'yan doon sa intertestamental period. Yung intertestamental period po na sinasabi ko, ito yung link between Old Testament and the New Testament. Kaya napakahalaga yung ginawa ni Nehemiah doon sa bagay na to, no? So, gusto ko nga po sundan nyo ako sa bagay na inaano ko, no, na sinasabi ko. So, doon sa bagay na nangyari, sa tatlong groups of returnees na nangyari in a span of 110 years, no, nagkaroon ng panibagong revival, nagpagkaroon ng panibagong pagkorek, pagtatama
sa pamamaraan ng pagsamba ng mga Hudyo sa kanilang templo. Ayan. So, may kinalaman 'yun sa intertestamental period kasi na-eradicate noon ng panahon na 'yon ang pag-worship sa maraming Diyos-diyosan. Na-eradicate nila at naibalik nila ang bayan ng Israel sa tunay na pagsamba sa kanilang Diyos. Nawala na doon ang idolatry sa kanilang kapanahunan, no? Sa rebuilding, sa revival, sa return, sa reformation na ginawa ni Nehemiah at ni Ezra. Kasi magka-contemporary ang dalawang ito kasi maraming si Zerubbabel na ano na siya, no? Nawala na rito. Pero dito, no, sa pinag-aaralan po natin sa buhay ni Nehemiah, no, makikita po natin dito yung continuity ng ginawa ni Zerubbabel in rebuilding the temple, no. So, nagkaroon po ng ano yan, yung dugtong. Sinasabi natin, intertestamental period. The people of God did not return to idolatry. At kung titingnan po natin yan, yan yung, ito yung senaryo, ito yung kalagayan ng mga Israelites hanggang sa ipanganak ang Panginoong Hesus. Their spirit, soul, and the physical body of the Israelites as a nation bring about to the birth of Jesus. So, yung ginawa ni Nehemiah, ginawa ni Ezra, ginawa ni Zerubbabel, pinipare nila yung bayan ng Israel so that ma-receive nila yung kanilang Messiah na iniintay. Now, bakit ko po ito inilatag sa atin? Kasi ano yung connection nito sa atin kapanahunan? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 that we have to preserve our spirit, soul, and body until the coming of the Lord Jesus Christ. Sabing ganon sa Romans, no, what is written before is a foreshadow of things to come. So kung titingnan po natin, no, Nehemiah, Ezra, and Zerubbabel, hindi lang sila leaders na ginamit ng Panginoon to rebuild the physical things of the temple, no, para ipahayag yung nilalaman ng commandment, ng laws, ng precepts, ng commandment, ng judgment ng God. No, through Ezra and through Nehemiah, hindi lang physical walls, but it builds the whole nation of Israel toward God in receiving and para maisakatuparan yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. No? Kung titingnan natin, it preserved their faith, no? Yung kanilang kalagayan bilang mga Hudyo, bilang mga Israelites na sumasamba sa isang Diyos, na preserve nila yun, na ibalik, na ipanumbalik nila yun, na rebuild nila yun, na revive sila sa bagay na yun. Kaya nga kung titingnan po, babalikan natin yung sinasabi ko na tatlong sections ng Nehemiah, no, sa chapter sa second section ng book, chapter 8 to 9, ito 10, ito po yung pinag-aralan po natin, yung binigay na sa ating synopsis ni Pastor Frankie, na nagkaroon ng revival, spiritual revival sa bayan ng Israel. Bumalik sila sa Diyos, nagkaroon sila ng vows, nagkaroon sila ng panibagong pronouncement ng kanilang ugnayan sa Panginoon. Nagsisi sila sa kanilang pagkakaroon ng many gods. Nagsisi sila sa kanilang mga bagay na kanilang ginawa before. No, sa chapter 8 to 10. Di ba? Yun po yung pinag-aralan natin the last time na nagturo sa atin si Pastor Frankie. Why is it? No, bakit nangyari yun? Bakit pinagawa ng Panginoon yun sa kay Nehemiah and Ezra? Sa last section in chapter 11 to 13, ito po yung restoration ng obedience ng mga tao to God's word. No? Ito po yung pagbabalik
o pag-restore ng obedience ng mga tao, ng mga Jewish people sa salita ng Diyos. Kasi nire-dedicate nila yan, di ba? In chapter 12, bumalik si Nehemiah sa Persia, and then after a few days or a few moment, bumalik siya uli to rededicate ang mga tao, no? So hindi ko na yan i-advance. Bakit ko po ito na-link? Kasi in chapter 11, mga pangalan po yan eh. At yung mga pangalan na nandiyan na priests and Levites, mga kasama, yung iba dyan, mga kasama ni Israel. No? At yung iba doon pa sa sa first na sa unang returnees pa kasama si Zerubbabel. Yung mga pangalan na nakalista roon. Kaya nga maraming pangalan po yun. At kung babalikan natin yung mga pangalan yun, nagli-link doon sa first returnee kay Zerubbabel at sa second returnee kay Ezra, and doon sa third na kasama si Nehemiah. So to close this, no. So doon sa bagay na sa pangitain na yon, no, na nangyari o sa problema na yon, na nangyari at na-receive ni Nehemiah, no, it creates burden on him. At nagamit si Nehemiah ng Panginoon sa mas malalim pang mga kaparaanan to rebuild the spiritual position o spiritual na kalagayan ng mga Israelites, to pave the way sa kapanganakan ng Panginoong Hesus sa kanyang first coming. In relation sa ating kapanahunan, that we have to preserve, no? Na-preserve ng Israelites, no, sa pamamagitan ni Zerubbabel, ni Ezra, at ni Nehemiah, ang kanilang katagayang being blameless and spotless, no, sa kanilang pananampalataya. Kaya nga sa kapanahunan ni Jesus Christ, ang naroon na ay ang Sanhedrin, na divided ng Pharisees and Sadducees, na sinasabi natin na ang Pharisees nagdagdag, ang Sadducees nagbawas, pero they come back to the Word of God. At nawala ang kailang pagan worship na dinala sa kanila ng mga Assyrians through the Samaritans, di ba? Yung bagay na yun. At yun nga po mga kapatid, at simula ng 78th week prophecy ni Daniel sa chapter 9 ay nagsimula nung na-rebuild ang city of Jerusalem. So, kung titingnan natin, nakakamangha yung ginawa ng Panginoon sa timetable niya, di ba? Sa bagay na pinakita. I hope nagbigay ito na liwanag at hindi kayo naguluhan sa akin, sa aking pagbabahagi. Ang gusto ko na makita natin, sa simpleng balita, sa masamang balita na natanggap ni Nehemiah, nagkaroon ng katuparan ang napakalaking layunin ng Panginoon, no, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa sangkatauhan. For the burden that Nehemiah received, no, na nagbigay sa kanya ng vision to rebuild the Jerusalem, no, the city of Jerusalem, hindi lang city ang nabuild niya, but the people, the whole nation, sabihin na natin, the Jewish people have returned to the Word of God that paved the way, the commencement, no, of the 78th week prophecy in Daniel chapter 9. Kasi ito po yung nagkaroon ng sabi ko nga intertestamental link. No? Nung bumalik sila sa Panginoon, isinilang ang Savior. At the same time, sa ating kapanahunan, ipisabi ng Panginoon sa atin, 1 Thessalonians chapter 5 in closing, chapter 23, we have to preserve our spirit, soul, and body blameless and spotless until the coming of the Lord Jesus Christ. Let us pray. Father God in heaven, Lord, as leaders, Lord God, tulungan mo po kami, Panginoon, na maiskatuparan ang layunin mo, Panginoon, para sa iyong mga iglesia, para sa iyong mga mananampalataya. Dalangin po namin, Panginoon, na
ikaw po ang magbigay sa amin ng burden, ng kabigatan. At from that, Lord God, nakita namin, Panginoon, ang ninanais mo, ang pangarap mo sa bawat mananampalataya mo, sa bawat kaluluwa na dinadala mo sa aming iglesia, Lord God. At maisakatuparan, Panginoon, yung ninanais mo para sa mga kapatid namin, Lord God. Lord, salamat po sa maigsi na exhortation na ito. At dalangin ko po ang kaliwanagan at kalinawan ay patuloy mo pong ibigay sa amin, Lord God. Dalangin ko po sa pangalan ni Jesus na kung meron man kami mga katanungan, kung meron man kami mga insights, Lord God, Lord, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magturo sa amin, Panginoon. Lord, you're so great, so you're so wonderful, Lord, at maraming salamat sa pinlano mo noon, Lord God, na nagkakaroon ng katuparan ngayon. Lord, ikaw po ang maluwalhati sa lahat ng ito at ikaw po ang patuloy na sumama sa bawat isa po sa amin. Pagpalain po ang gabing ito ng aming pag-aaral at ng aming fellowshipping with one another as leaders. Lord, salamat po sa pagkatawag mo. Salamat po sa purpose mo sa aming mga buhay. At tulungan mo po kami maisaktuparan ito until you come, Lord Jesus. Salamat po sa mga pangyariang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. 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 Amen po. Amen. So mga kapatid, sana naman naging malinaw. Medyo, ayan. Okay, para po sa intercessory prayer po natin, pangungunahan po tayo ni Pastor Paul Takulod. Pastor Paul. Or meron po bang mga naisidagdag sa senior po ni Pastor Paeng? Meron po sana tanong. Sige po, go ahead po, Pastor Romy. Yung tanong po ay para sa lahat at kung sino po ang makapagbibigay ng insight. Ang tanong po ay ganito. From the beginning, nung narinig po ni Nehemiah yung balita tungkol po sa kalunos-lunos na nangyari doon po sa Wall of Jerusalem, ay mahirap pong trabaho yon. At siguro po, mag-iisip muna siya. O di kaya naman, pwede niyang sabihin na, siguro Lord, hindi ako, baka merong iba. Pero noon pong narinig niya ito, kahit alam niyang mahirap at trabaho, nakita niya po dito at ipinanalangin niya na gusto niya maging parte nung pagtatayo nito. Ngayon, noon pong natanggap ni Nehemiah yung vision para po itayo yung Jerusalem at nakita niya po dito kung paano niya i-delegate yung mga tao, saan siya magsisimula, sino yung kakausapin niya, at sino-sino yung mga i-assign niya para ma-delegate niya po dito. Ang mission, to build the Wall of Jerusalem. Pero, ang tanong po, alam po ba kaya ni Nehemiah na hindi lamang Wall of Jerusalem ang kanyang mission para itayo? Kasi based po doon sa ating pinag-aralan ngayon at based din po doon sa lesson na evaluation ni Pastor Frankie, ay marami pa pong nangyari. Kaya ang tanong ko po ay
alam kaya ni Nehemiah na ang pinaka-purpose ng Panginoon ay bukod doon sa i-rebuild yung Wall of Jerusalem is i-rebuild din yung pananampalataya noong mga taong ito at i-lead sila into a everlasting covenant. Kasi pagkatapos po nito, binasa po yung salita ng Panginoon, nag-repent ulit sila, nag-fast ulit sila, tapos pumasok sila doon sa covenant na kung saan God's loves covenant, God's value covenant, sapagkat siya yung nagtatag nito na kung saan pag ikaw ay nasa covenant ng Diyos, protected ka. At pag ikaw naman ay nakipag-covenant sa Diyos, kailangang sumunod ka. Kasi ang nakita ko po dito, sa pagsunod ni Nehemiah, pagkatapos ng Wall of Jerusalem, may bubuksan ulit na pinto ang Panginoon. Sumunod si Nehemiah. Mayroon ulit siyang bubuksan na pinto. Sumunod ulit si Nehemiah. Mayroon ulit bubuksan na pinto. Door after door after door. Hanggang doon sa pumasok po sila doon sa covenant na kung saan binanggit nga po ni Pastor Paing kanina na nagkaroon po doon ng tinatawag na revive yung pong pananampalataya ng mga tao doon at nagkaroon ulit sila ng ugnayan ng Diyos, tapos yung Diyos nag-participate. So ibig sabihin tinanggap ulit yung repentance na ginawa. So yun po ang tanong ko, alam po ba kaya ni Nehemiah na ganun ang plano ng Diyos? Sorry po, sige po, tapos na po ako. Sa mga kapatid, sa akin pong palagay, base po do sa ating pong binabasang aklat ng Nehemiah, bagamat ang revival po ng spiritual side or ng law ay si Ezra ang mismong nanguna dahil siya po ang nilapitan ng mga tao para basahin at ituro, ipaunawa ang law, ang utos ng Diyos. I believe na si Nehemiah from the very start ay alam po niya na kinakailangan ang spiritual revival, ang revival ng deep and close, consistent relationship sa Panginoon. Bakit po? Dahil doon po sa umpisang panalangin po nila ay inisa-isa po nila yung mga kasalanan na nagawa ng kanilang mga ninuno na nagbunsod sa pagkakaroon nila ng karanasan na sila ay nadala sa ibang bansa, captivity, nagresulta sa pagkawasak ng Jerusalem. So I believe na si Nehemiah ay aware na kinakailangan ang revival para hindi na po maulit ang nangyari sa kanila at para magtuloy-tuloy ang pag-restore ng Panginoon sa Jerusalem, sa mga Israelites, at makikita po natin yon sa kanila pong ginawang covenant. I believe hindi lamang po si Nehemiah ang
nakakaalam nito or aware dito. I believe na ang buong Israel, ang buong mamamayan ay aware po sila dahil kung babalikan po natin yung pinag-aralan po natin na yung mga tao mismo ang lumapit kay Isra upang basahin ang salita ng Diyos upang marinig po nilang muli at upang maunawaan nila. Okay? Hindi po si Nehemiah ang nag-utos kay Isra. But I believe Nehemiah is also aware of the need for revival. No? Pero hindi lamang po siya ang aware, ang merong awareness, but even si Isra, even yung mga leaders ng bawat angkan, bawat family na nakakaunawa ng lingwahe ng Old Testament na nagpaunawa sa kanilang mga kababayan, they all have, I believe, the awareness of the need for revival of their relationship with the Lord God. So yun po ang aking pananaw. Maraming salamat po. Sige po, Pastor Bong. Pa ako kasama doon, no? Basta. Amen po. Based on the scripture, from the start, chapter 1, Nehemiah knew that God called him to rebuild the wall of Jerusalem. Hindi siya madali, but kung babasahin natin from chapter to chapter, verse by verse, na-recognize niya yung hindi basta siya madali. Of course, it will need divine intervention. And makikita po natin doon how Nehemiah pray and fast. Kasi po, kung makikita po natin yung balita na sinasabi ni Pastor Paeng kanina, hindi po siya magandang balita. And kung titignan po natin, yung broken the wall, it signifies as sabi nga, yung brokenness ng mga Jewish or yung mga Jews. Kumbaga sa ano po, mahirap po kung sa tao po, kung i-rebuild yung wall, hindi po siya basta-basta. Napakarami pong hindrances at mga kung ano-ano pang mga balakid. And with God provision, ito po yung makikita natin. When Nehemiah prayed and fasted, he understood what he is calling. Kaya very aware po siya, alam na po natin kung paano, gaanong kalalim. Sabi nga kanina sa ano ni Pastor Paeng, he is a cupbearer sa King's Court or sa Persian Court. Kumbaga sa ano, hayahay na ang buhay. Kung si Nehemiah, wala siyang simpatya or hindi na niya iniisip yung kanyang bayan, hindi na siya mag-aatubili na i-rebuild pa yung wall. Because of, sabi nga kanina ni Pastor Romy, because Israel is a covenant people of God. Yun po yung isang matindi. Ito po yung God will not, sabi nga, tatalikod sa kanyang covenant. At ang ano lang po nito, ang maganda lang po nito, God used Nehemiah. Kaya from the start, I'm very sure po, Nehemiah knew that God called him his task to rebuild the wall. Sabi nga, it's not a matter of only a wall. Kung titingnan po natin ang history ng
sa war sa Israel at before yung Jericho, napaka-importante po ng wall sa isang labanan. Is not a simply a wall na makikita natin na pader-pader. No, hindi po ganun kanipis. Makapal po ito. Nagsisilbing fortress or kanilang tinatawag na depensa yung wall. In spiritual, ganun din po. They must, sabi nga, revive their spiritual wall. Katulad ng ginawa ni Ezra through the command of Nehemiah. Sabi nga po, in spiritual, napaka-importante po ng wall and gates because ito po yung nagsisilbing tawag dito yung muog, yung ating depensa, even in spiritual. So, I'm very sure po, through the passage and through sa ating mga text, Nehemiah knew that God called him po. Yun lang po. Salamat po, Pastor Bong. Meron pa po ba na nais magbahagi ng kanilang opinion or response doon po sa katanungan po na inilatag ni Pastor Romy? Amen. Wala na po. Kung wala na po, no, sige po, si Pastor Paul. Pastor Paul. Sige po, tayo ay dadakot na sa atin pong intercessory prayer. Kung saan ay, ang una po siguro nating concern para po sa health conscious ng atin pong mga kapastoran, mga members sa bawat church, na kung saan ay uminit ngayon, ay nandun po yung nauso yung sakit. So bago po tayo dadako sa isang panalangin, basahin ko lang po ang scripture ng 1 Peter 2:24 na sabi, sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating kasalanan upang tayo ay mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay pinagaling. At ang isa pang scripture na sabi po sa Isaiah 53 verse 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. So, i-claim lang po natin mga kapatid sa Panginoon na kung saan ay anuman po yung mga naramdaman, ano po yung mga bagay na naging sanhi ng ating pong panghihina ng physical nating katawan, ay hingi natin sa Panginoon upang ito po ay pagalingin niya. Sige, tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, through your Son Jesus Christ and the presence of your Holy Spirit sa gabi ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pagkakataon na kami po ay nagkakasama sa platform ito. Salamat din po sa mensahe na amin pong napakinggan. Salamat sa buhay ni Pastor Paing na nagbahagi na kung saan mga insight tungkol sa buhay ni Nehemiah na nagkaroon po siya ng burden, Panginoon, sa kanyang lugar na kung saan hindi po niya inalintana ang hirap, hindi po siya tumigil hanggat hindi po niya na-rebuild ang wall ng Jerusalem at maging sa mga tao na kanya pong mga natulungan at nagkaroon po ng revival. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Sa gabing ito, amin pong idinudulog sa iyo, inilapit sa iyo ang amin pong mga kahilingan, lalo na po sa amin pong kalagayan bilang mga lingkod mo
mga kapastoran ng GNCIM, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa international, Panginoon. Lord, sa iyo namin ipagkatiwala, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay nagpakumbaba sa aming mga sarili at humingi, Panginoon, ng favor na sino man ang may karamdaman sa oras na ito, amin pong itinataas sa iyo na ikaw po, Lord, ang aming great healer, Panginoon, na kayang magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw po, Diyos, ang makita na kayo po ang nagpagaling sa amin. Hindi yung mga medisina, hindi mga doktor, gagamitin mo lang sila para sila po, Panginoon, ay makatulong sa amin pong mga kababayan, sa amin pong mga ka-churchmate. Lahat po, Panginoon, ay aming nilapit sa iyo. At maging sa amin pong panahon ngayon, inilapit namin ang family pillars ng amin pong society, Panginoon, na kung saan, Lord, may mga pamilya na hindi po nagkakasundo ay pagkasunduin mo, Panginoon. May pamilya na ang mga anak ay hindi po na nagkaroon ng pagsunod sa kanilang mga magulang, Lord. Inilapit namin sila sa iyo na ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan sa bawat pamilya, maging lalo na po sa mga kapastoran, Panginoon, kung mayroon mang mga anak na hindi po sumunod at hindi po nakakilala sa Panginoon, at sila po ay maging sanhi ng problema ng mga pastor, Lord, gamitin mo sila, Panginoon, na i-convert mo, magbago ang kanilang kaisip, maging pilit sa kanilang tahanan, dala nila, lalo sa kanilang mga youth, Panginoon, ay maging modelo sila upang ang amin pong mga church, Panginoon, ay maging pamarisan, Panginoon, ng mga kabataan upang sila ay magkaroon, O Diyos, ng tamang direksyon sa kanilang mga buhay. Ganyan din po, Panginoon, dinataas namin, Lord, ang education pillar, Panginoon, kung saan malapit ang pasukan, Panginoon, at nagsimula na ang enrollment. Lord, sa iyong mahimala at mapagpalang kamay anuman ang mga problema ng amin pong mga kapatid na sa kanilang pagpa-enroll ng kanilang mga anak, sa kanila pong mga pambili ng kagamitan at lahat po ng mga gastusin i-provide, magkaroon po ng breakthrough ng financial, Panginoon, na sila po ay hindi mahirapan. Salamat po, Panginoon. Yung entertainment, Panginoon, ay amin din pong itinataas sa iyo, Lord, na magkaroon po ng tamang balita na hindi po mga fake news ang amin pong ma-receive upang wala pong ma-depress, Panginoon, na hindi po maganda, Panginoon, bagkus ang kanilang pipiliin ay yung good news, Panginoon, na makatulong sa amin pong mga komunidad. Lord God, sa oras na ito, amin din pong itinataas sa iyo, Lord, ang government pillar, Panginoon, na kung saan mula sa judiciary at sa pinakamataas naming namumuno, ang aming presidente at ang vice presidente ay pagkasunduin mo, Panginoon. Maalis po ang kanilang bangayan, Panginoon, bagkus sila po ay magkaisa sa isang layunin upang ang aming pong bansang Pilipinas ay maging maayos, O Diyos. Maging sa Israel, Panginoon, katahimikan, salamat, Lord, at ikaw po, Panginoon, ang mag-restore ng kanilang mga building na nasira dahil po sa mga pambubomba ng kanilang mga kalaban. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kapayapaan sa bansang Israel at sila man, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na manumbalik sa iyo. Lord God, sa oras na ito ay amin din pong idinadalangin ang aming business economy ng aming pong bansang Pilipinas na kung saan, Panginoon, Lord, ikaw po ang nakaalam, Panginoon, sa mga krisis na amin pong naharap ngayon. Ikaw po, Lord, ang magbigay, O Diyos, ng matagumpay na pakipag-alyado ng aming pong presidente sa iba pong mga bansa, Panginoon. Magpadala ka ng mga kapitalista, Panginoon, na pwede po na magtayo ng mga business establishment dito sa aming lugar, Panginoon, upang ang mga kapatid namin na walang trabaho ay magkaroon ng trabaho. Yun pong mga nag-business na mga pwede po sa mga pagkain, sila po ay maayos ang kanilang binta dahil sa mga kumpanya na pwede pong itayo sa aming pong bansang Pilipinas. Lord, maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon, na tunay nga na kayo ang Diyos na nagbigay sa amin upang kami ay maglingkod sa aming bawat iglesia, Panginoon. Patuloy na ikaw po, Diyos, ang magbigay din ng mga kapatiran namin, lalo na po sa mga pastor na nangailangan, Panginoon, ng church building,
patuloy ikaw po, Diyos, ang mag-provide nito, anumang renovation ng kanilang mga church, Panginoon, dahil ito po ay isang palatandaan, Panginoon, na makita, O Diyos, ng aming pong mga nakapaligid sa aming komunidad, Panginoon, na lahat po na mangyari sa aming pong mga churches na ito po ay iyong ipinoprovide, yung aming mga pangailangan, makita nila na ang Diyos na aming pinaglingkuran ay mayaman sa lahat ng bagay. Kaya Lord, sa iyo namin ipagkatiwala, maging ang aming pong paghayo, mga evangelism, Panginoon, ay hayaan mo, Lord, na magkaroon po ng burden, hindi lamang ang mga pastor, hindi lamang mga leaders, kundi ang aming pong membro, Panginoon, ay maging kaakibat sila sa layunin ng iyong mandate, Panginoon, ng Great Commission, O Diyos, na kami po ay humayo, hindi lamang sa aming bansa, kundi sa lahat ng bansa upang sila ay maging disipulo at bautismuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Diyos Espiritu Santo at sila po ay maging kasama namin sa mga bawat simbahan na itinatag mo ng GNCIM, Panginoon. Lord, marami po salamat sa gabing ito. Anuman ang hindi namin nabanggit sa panalangin, alam namin, O Diyos, na kayo po ang magpuno nito. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin, pinasalamatan in Jesus' name. Amen. Back to you, Pastor. Amen.